Mataas ang araw sa Dubai at tila hinahagupit ng apoy ang mga bakal na haligi sa ginagawang gusali. Hapit sa init ng disyerto, si Gabriel Morales, 38 anyos, ay nakatayo sa scaffold. Sinusuri ang mga plano sa blueprint. Bawat araw sa ilalim ng araw ng disyerto ay parang giyera para sa kanya. Ang init na sumisingit sa bawat butas ng kanyang helmet, ang alikabok na parang asukal na nananatili sa pawisan niyang balat, at ang bigat ng trabaho. Lahat ng ito'y tiniis niya sa loob ng 5 taon. Hindi ito ang klaseng buhay na inakala niyang haharapin, pero para sa kanyang asawa na si Lorena at anak nilang si Daniel, handa siyang magtiis. "Gabriel!" Sigaw ni Marco, isang kasamahan niya, habang sinasapawan ng ingay ng drill at martilyo ang kanyang boses. "May problema sa haligi sa ikalawang palapag. Kailangan mong tingnan." Tumango si Gabriel at mabilis na bumaba mula sa scaffold. Kahit gaano pa kabigat ang araw-araw na gawain, wala siyang reklamo. Nakaukit na sa puso niya ang dahilan kung bakit siya naririto. Iniwan niya ang kanyang mag-ina sa Pilipinas upang magtrabaho sa Dubai at masigurado ang kanilang kinabukasan. Mahigit 5 taon na siyang nasa ibang bansa. Tinatahak ang daan ng pangarap at sakripisyo. Bawat sahod, halos lahat ay ipinapadala niya kay Lorena upang mapaaral si Daniel sa isang maayos na eskwelahan, mabayaran ang kanilang bahay, at masigurado na hindi sila kakapusin sa mga pangunahing pangangailangan. May mga gabi sa kanyang maliit na kwarto sa barracks na iniisip niya kung sulit ba ang lahat ng hirap na ito. Ang pananalig niya sa buhay pamilya ang nagtutulak sa kanya na bumangon bawat araw kahit hindi nakasisiguro kung kailan matatapos ang kanyang kontrata. May mga pagkakataong nakikita niyang may mga kasamahang nagugustuhan ang kinikita sa abroad at nagpaplanong hindi na bumalik sa Pilipinas. Ngunit para kay Gabriel, malinaw ang kanyang layunin: makasama muli ang pamilya. "Malapit na, Gabriel," madalas niyang sabihin sa sarili. "Kunti na lang, makikita ko na ulit si Lorena at si Daniel." Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi madali ang magtiwala na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay sulit. Nakakatanggap siya ng mga mensahe mula kay Lorena na madalas ay maikli lamang. Palagi ang nagsasabing huwag siyang mag-alala. Pero minsan, sa kalaliman ng gabi, sumisiksik sa isipan niya ang mga tanong. Masaya kaya talaga sila? Naibibigay ko kaya ang sapat? Tapat pa rin kaya si Lorena sa akin? Ngunit palaging sinisupalpal ni Gabriel ang mga tanong na ito. Pilit na ibinabalik ang tiwala sa kanyang asawa at sa relasyon nilang mag-anak. Isa sa mga araw na iyon, habang nakabreak sa tanghalian, naupo siya sa isang sulok ng construction site at nagbukas ng email. May mensahe mula kay Lorena. Sa ilang segundo, pinakiramdaman niya ang kabog ng kanyang dibdib bago binuksan ang mensahe. "Gabriel, mahal, salamat sa lahat ng ipinapadala mo. Malaki talaga ang naitutulong sa atin yan. Si Daniel, masigasig sa eskwela at palaging pinupuri ng guro niya. Ako naman, maayos naman, huwag ka nang mag-alala. Alam kong napapagod ka riyan, pero lagi mong tandaan na mahal ka namin at hinihintay ka namin dito." Napangiti si Gabriel. Isang simpleng mensahe, ngunit sapat na para maibsan ang kanyang pangungulila. Sa mga sandaling iyon, alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Alam niyang may pamilya siyang naghihintay sa kanyang pag-uwi at iyon ang pinakamahalaga. Ngunit sa kabila ng kanyang pagngiti, may bahagi ng kanyang puso ang nanatiling nag-aalangan. Parang may aninong hindi niya maaninag, pero nararamdaman niyang naroon. Matapos ang ilang linggo, tumanggap siya ng tawag mula sa kanyang hipag na si Myrna. Dito nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang pananaw. "Gabriel, hindi maganda ang kalagayan ni Lorena. Kailangan mo nang umuwi," sabi ni Myrna. Halata ang pag-aalala sa boses nito. Napapitlag si Gabriel, hindi makapaniwala. Naisip niya ang mensahe ni Lorena, ang mga sinabi nitong maayos siya. Pero ngayon, eto si Myrna, sinasabing may sakit ito. Anong nangyari kay Lorena? Anong sakit?
Tanong niya, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Ngunit iisa lang ang nasabi ng kanyang hipag. Kailangan mo siyang makita bago pa mahuli ang lahat. Dahil sa bigat ng narinig, hindi na siya nagdalawang isip. Nakiusap siya sa kanyang employer na payagan siyang mag-leave. Inayos niya ang kanyang mga gamit, bumili ng tiket pa uwi, at hinanda ang sarili sa pinakamahirap na posibleng makita. Ang asawang may sakit, marahil ay kritikal ang lagay. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalala, may bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabing, bakit ngayon lang sinabi? Bakit walang sinasabi si Lorena? Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito, ngunit alam niyang kailangang umuwi na siya. Sa oras na ito, hindi na mahalaga ang pera o trabaho. Kailangan niyang makita ang kanyang pamilya. Pagdating ng araw ng kanyang biyahe pa uwi, nagmistulang mas mabagal ang pag-usad ng oras. Ang bawat minutong nililipad ng eroplano ay tila taon. Pilit niyang iniisip ang mga magagandang alaala nila ni Lorena. Ngunit sa bawat alaala ay sumisiksik ang mga tanong. Bakit hindi niya sinabi? Paano kung masyado na akong nahuli? Paglapag ng eroplano sa Pilipinas, dumiretso siya sa bahay nila sa Cavite. Walang kahit sinong pwedeng sumalubong sa kanya. Si Lorena ay nasa bahay, si Myrna ay hindi matawagan, at ang kanyang anak na si Daniel ay nasa eskwela. Tanging si Gabriel lamang ang nakakaalam ng kanyang biglaang pag-uwi. Pagpasok niya sa kanilang bahay, bumungad sa kanya ang kakaibang tanawin. Si Lorena ay naroon, ngunit hindi siya mukhang may sakit. Sa halip, siya ay nakaupo sa sala, nakangiti at tila ba walang anumang alalahanin. Sa puntong iyon, hindi na niya alam kung ano ang mararamdaman. Si Gabriel ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kanyang kama sa barracks. Hawak niya ang cellphone na kanina lang ay tumunog ng sunod-sunod sa mga mensahe at missed calls. Hindi na bago sa kanya ang makatanggap ng tawag mula sa Pilipinas. Ngunit kakaiba ang tono ng boses nang tumawag sa kanya ngayon. Si Myrna, ang hipag niyang laging maasikaso kay Lorena, ang nasa linya. Ngunit sa halip na magkwento ng karaniwang mga detalye tungkol sa kanilang pamilya, may halong kaba at panginginig ang boses nito. Gabriel, halos pabulong na, sabi ni Myrna. Kailangan mo nang umuwi. Hindi maganda ang lagay ni Lorena. Napatigil si Gabriel, parang naubos ang hangin sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Pilit iniintindi ang mga salita ng hipag. Ano ang nangyari kay Lorena? Hindi na siya makalakad ng maayos. Halos hindi na siya makatayo sa kama. Sagot ni Myrna. Lumalala ang kalagayan niya. Kailangang makita mo siya bago pa mahuli ang lahat. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing matalim na patalim na bumaon sa kanyang isip. Hindi niya maunawaan kung paano nangyari ito. Ilang araw lang ang nakakaraan, kausap niya si Lorena sa video call. Bagamat hindi ganoon kadalas magkwento si Lorena tungkol sa kalusugan niya, hindi niya inasahan na ganito na pala ang sitwasyon. Parang kahapon lang ay nakikita niyang tumatawa ito habang kausap ang anak nilang si Daniel. Ngayon, bigla na lang malalaman niyang halos hindi na ito makatayo. Hindi na nagdalawang isip si Gabriel. Kinuha niya ang kanyang helmet na nakapatong sa kama, hinubad ang pawis niyang damit mula sa maghapong trabaho, at inabot ang kanyang tuwalya upang maglinis. Habang pinupunasan ang kanyang muka, iniisip niya ang lahat ng posibleng mangyari. Paano kung hindi na umabot? Paano kung pagbalik niya, mas malala pa ang kalagayan ng kanyang asawa? Sa gabing iyon, halos hindi siya makatulog. Pilit niyang inaalala ang mga huling pag-uusap nila ni Lorena. May binanggit ba ito noon na hindi niya napansin? May senyales ba ng sakit na hindi niya ininda? Ngunit sa bawat tanong, wala siyang malinaw na sagot. Nakipag-usap siya sa kanilang foreman kinabukasan at humingi ng emergency leave. Sinabi niya ang sitwasyon at kahit pa hindi pa tapos ang kanyang kontrata, pinayagan siya ng kumpanya. Halos patakbo siyang umuwi sa kanilang barracks, nag-empake ng ilang gamit,
at inayos ang kanyang tiket pauwi sa Pilipinas. Sa buong biyahe pabalik ng bansa, hindi may alis kay Gabriel ang kaba. Ang eroplano na kadalasan ay tila simbolo ng kanyang pag-asa tuwing pumapasok sa Dubai, ngayon ay parang naging kulungan ng kanyang isip. Nakaupo siya malapit sa bintana, nakatingin sa alapaap, ngunit ang kanyang isip ay naroon sa kanilang maliit na bahay sa Cavite. Ang huling mensahe ni Myrna ay malinaw pa sa kanyang pandinig, pero marami pa rin siyang tanong. Pagdating niya sa Maynila, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang sumakay ng taxi pauwi sa Cavite. Sa biyahe, inabot niya ang cellphone upang tawagan si Myrna. Ngunit kahit ilang beses niyang i-dial ang numero nito, hindi ito sumasagot. Muling tumibok ng malakas ang kanyang puso. Bakit hindi sumasagot si Myrna? May mas malalabang nangyari? Naisip niya ang anak nilang si Daniel, na ilang beses na ring nagtanong kung kailan siya makakauwi. Ngayon na nandito na siya, hindi niya malaman kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Pagdating sa harapan ng kanilang bahay, bumagal ang kanyang hakbang. Inabot niya ang doorknob at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tumigil siya sa paghinga nang makita ang loob ng bahay. Naroon si Lorena, nakaupo, nakangiti, at tila walang anumang bakas ng sakit sa kanyang katawan. Sandaling natulala si Gabriel. Anong nangyayari? Tila may malaking kasinungalingan sa harapan niya, ngunit hindi pa niya maunawaan kung ano iyon. Sa puntong iyon, alam niyang hindi pa ito ang oras upang magtanong. Nais niyang malaman ang buong kwento, ngunit sa sandaling iyon, ang tanging sigurado niya ay ang kaba at pagtatakang bumabalot sa kanyang pagkatao. Nakatitig si Gabriel sa labas ng bintana ng eroplano, tahimik na pinagmamasdan ang papalubog na araw na tila lumalapit habang papalapit din ang paglapag ng kanilang flight sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, hindi niya magawang magpahinga. Paulit-ulit na pumapasok sa isipan niya ang mga sinabi ni Myrna, ang kondisyon ni Lorena, ang paglala ng kalagayan nito, at ang takot na baka hindi niya ito maabutan. Ang bawat salita ng kanyang hipag ay parang tinik sa kanyang isip. Iniisip niyang baka kailanganin ng matagalang gamutan at hindi sapat ang naipon niya sa 5 taon niyang pagtatrabaho. Sa kabila ng mga sakripisyo niya sa Dubai, napagtanto niyang walang kasiguraduhan ang kanilang kinabukasan kung hindi maayos ang kalagayan ni Lorena. Nang maramdaman niyang pababa na ang eroplano, tila mas lalo pang bumigat ang kanyang dibdib. Wala siyang kapayapaan, wala siyang kasiguraduhan kung ano ang sasalubong sa kanya. Iniisip niya kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. Paano kung masyado ng huli? Paano kung hindi niya na magawa ang anuman para sa kanyang asawa? Ang mga tanong na ito ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan habang binubuksan niya ang seatbelt at nag-aayos ng kanyang dalang bag. Nakasalalay sa pag-uwi niyang ito ang kalagayan ng kanilang pamilya, at yun ang higit na nagpapanatili ng kanyang kaba. Paglapag sa NAIA, halos hindi niya napansin ang mahabang pila sa immigration at sa karusel ng mga bagahe. Halos patakbo siyang lumabas ng terminal at sumakay agad ng taxi. Sa loob ng sasakyan, tahimik lamang siyang nakaupo, pilit na nilalabanan ang malalalim na hininga. Kahit paramdam niya ang amoy ng gasolina at usok sa mga kalsada ng Maynila, ang nasa isip niya ay si Lorena, ang maaaring malala na nitong kondisyon, ang posibleng gastos sa ospital, at kung paano sila mabubuhay kung kailangang magbitiw siya sa trabaho. Boss, diretso po tayo sa Cavite? Tanong ng driver. Bahagyang ini-adjust ang rearview mirror upang makitang mabuti si Gabriel. Oo kuya, pakibilisan na lang. Maikli niyang sagot, hindi tumingin sa driver. Bumalik ang kanyang tingin sa bintana. Sa tuwing dumadaan sila sa isang traffic light o tumitigil dahil sa trapiko, parang lalo siyang nainip. Nagpatuloy ang kaba, mas lumakas ang kabog ng kanyang dibdib habang papalapit sila sa Cavite. 1 oras, 2 oras. Ang bawat kilometro ay tila mahabang paghihintay. Hindi niya maalis sa isip ang larawan
ng kanyang asawa na nakahiga sa kama. Mahina at tila malayo sa dati nitong masayahing anyo. Napapikit siya sandali. Pilit na pinagdarasal na sana ay umabot pa siya. Na sana ay maabutan pa niya si Lorena sa oras na kailangan nito ang kanyang presensya. Gabriel, mahinang bulong niya sa sarili. Kaya mo to. Kahit anong mangyari, haharapin mo. Asawa mo yan, pamilya mo yan. Sa pagdating sa kanilang maliit na baryo, bumagal ang taxi at kumaliwa papasok sa makitid na daan na nagdadala patungo sa kanilang tahanan. Sa tuwing natatanaw niya ang mga pamilyar na tanawin, ang maliit na tindahan sa kanto, ang lumang waiting shed at ang bahay ng kanilang kapitbahay, lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Narito na siya, malapit na. Ang tanong lamang ay kung paano niya tatanggapin ang maaaring madatnan. Ang tanging nagtatakbo sa kanyang isip ay ang mukha ni Lorena at ang masakit na posibilidad na baka ito na ang huling pagkakataon na magkakasama silang lahat. Pagdating sa tapat ng bahay, pinababa niya ang taxi at kinuha ang kanyang bag. Inabot niya ang pinto, huminto sandali at huminga ng malalim bago tuluyang buksan ito. Ang unang tumama sa kanyang pandama ay ang tahimik na kapaligiran. Walang malakas na tunog ng telebisyon. Walang ingay ng mga tao. Parang nabalot ng kakaibang katahimikan ang kanilang tahanan. Naglakad siya papasok, bawat hakbang ay mabagal. Tila may bigat na nagpapabagal sa kanyang paggalaw. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Lorena. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang itsura nito. Hindi ito mukhang may sakit. Sa halip, parang mas malusog pa ito kaysa noong huli silang mag-usap sa video call. Lorena, halos hindi lumabas ang boses niya. Namutla siya sa pagtataka. Nilingon siya ng asawa, ngumiti, at tumayo ng hindi nahihirapan. Gabriel, anong ginagawa mo dito? Tila ba walang anumang bakas ng sakit sa boses o kilos nito? Hindi ba? Naputo lang sasabihin ni Gabriel. Pinilit ayusin ang kanyang isip. Hindi ba't may sakit ka? Sinabi ni Myrna. Hindi pa natatapos ni Gabriel ang tanong nang makita niya si Lorena na tila nagtataka. Ano? Sakit? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Maayos naman ako. Kanina pa nga akong naglilinis ng bahay. Parang sinampal si Gabriel ng malamig na hangin. Tila nabura lahat ng kanyang inaasahan. Iniwan niya ang trabaho, bumalik sa Pilipinas nang nagmamadali. Ngunit ngayon, parang napakalaki ng agwat ng katotohanan sa mga sinabi ni Myrna. Nakatayo siya roon, tahimik na tinitingnan ng asawa, habang ang bigat ng mga nakaraang araw ay bumagsak sa kanya ng isang bagsakan. Pagpasok ni Gabriel sa bahay, napahinto siya sa pinto. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Si Lorena, na ayon kay Myrna ay hindi na halos makatayo at malubha ang kalagayan, ay nakaupo sa sofa. Buhay na buhay ito, walang bakas ng pagkakasakit. Nakangiti pa nga ito, parang walang anumang masamang nangyari. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Masiglang bati ni Lorena. Napatitig si Gabriel, tila hindi agad nakapagsalita. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Akala ko, may sakit ka? Dahan-dahang sabi niya. Napakunot noo si Lorena. Ha? Saan ang galing yan? Maayos naman ako . Pero, hindi makahanap ng tamang salita si Gabriel. Sinabi ni Myrna, sabi niya, malala na raw ang kondisyon mo, hindi ka na raw halos makatayo. Biglang tumahimik si Lorena. Sandaling nagbago ang anyo ng kanyang muka, parang napatigil sa sinasabi ni Gabriel. Pero agad din itong ngumiti ng bahagya. Baka may napagkamalan lang siya. Wala akong sakit, Gabriel. Pilit na sinasala ni Gabriel ang mga sinabi ng asawa. Tiningnan niya itong mabuti. Wala ngang bakas ng sakit. Malusog ang itsura, malinaw ang mata, at normal ang kilos. Sa puntong iyon, hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Naglakad siya palapit, ibinaba ang bag sa tabi ng mesa,
at umupo sa isang silya. Myrna ang tumawag sa akin. Banggit niya habang pilit na inuunawa ang sitwasyon. Sabi niya, kailangan kong umuwi dahil hindi mo na raw kaya. Ano to, Lorena? Ano ang totoo? Tumikhim si Lorena. Baka nagkaintindihan lang kayo ng mali. Pero maayos naman ako. Siguro nag-aalala lang si Myrna kaya kung ano-ano na ang nasabi. Bakit hindi sumasagot si Myrna? Tumatawag ako sa kanya kanina pa pero wala akong naririnig mula sa kanya. Dito na mas naramdaman ni Gabriel ang kabang sumisiksik sa kanyang dibdib. Parang may bagay na itinatago pero hindi niya masabi kung ano. Hindi ko rin alam, baka busy lang siya o baka sira ang phone. Sagot ni Lorena, umiwas ng tingin. Ramdam ni Gabriel ang pag-iwas ng asawa. Gusto niyang tanungin pa ito ng diretso pero naisip niyang baka hindi pa ito ang tamang oras. Masyado siyang balisa para isulong pa ang usapan. Napatigil siya sandali, tumingin sa paligid ng bahay at pilit na pinoproseso ang lahat ng nangyayari. Nakaayos ang bahay, parang karaniwang araw lamang ang nagdaan. Walang sign na may sakit ang sinuman. Walang mga gamot na nakakalat, walang ospital na ambience, at lalong wala si Myrna na siya sanang magpapaliwanag sa lahat. Sinubukan niyang tawagan ulit ang hipag, ngunit wala pa ring sagot. Tatawag lang ulit ako kay Myrna, sabi niya. Sabay tayo at lumabas sa may pintuan. Habang tinatawagan ang numero, naramdaman niyang parang mas malamig kaysa dati ang hangin. Pilit niyang inintay ang sagot, ngunit nagpatuloy ang pagring ng telepono hanggang sa magkat. Wala na namang sumagot. Gabriel, baka naman busy lang siya. Muling sabi ni Lorena nang bumalik ito sa loob. Huwag mo nang masyadong isipin. Andito ka na. Pahinga ka muna. Pahinga? Paano siya makakapagpahinga kung parang may malaking tanong na nakabitin sa harapan niya? Hindi mapakali ang kanyang isip. Ano ang totoo? Bakit parang napakabilis ng pagbaliktad ng mga kwento? Lorena, kailangan kong malaman ang totoo. Sambit niya. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit sinabi ni Myrna na may sakit ka? Napailing si Lorena. Tila naiinis. Ewan ko ba? Siguro nag-overreact lang siya. Pero huwag mo nang isipin. Ang mahalaga andito ka na. Ayaw mo ba akong makita? Hindi mo ba namimiss si Daniel? Natigilan si Gabriel sa sinabi ng asawa. Totoo, matagal na niyang hindi nakikita ang anak. Ngunit sa kabila ng pananabik niya, mas malakas ang kaba at pagtataka. Bakit parang masyado itong mabilis? Bakit parang lahat ng sagot ni Lorena ay pilit na tinatakpan ng isang bagay na hindi niya masabi? Gusto ko. Siyempre gusto ko. Sagot niya. Pero kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Wala naman. Maayos kami dito, Gabriel. Hindi ko alam kung bakit kailangan pang guluhin ni Myrna ang sitwasyon. Gusto mo? Tawagan mo ulit bukas. Malay mo, sumagot na siya. Pilit na pinalipas ni Gabriel ang araw. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalo lamang tumitindi ang pakiramdam niya na may mali. Na para bang nasa gitna siya ng entablado kung saan lahat ng tao ay may script, ngunit siya lamang ang walang alam sa tunay na kwento. Gusto niyang maniwala sa sinasabi ni Lorena. Ngunit sa kabila ng ngiti at maayos na itsura nito, parang may aninong nakatago sa likod ng bawat sagot. Si Gabriel ay nakatayo pa rin sa gitna ng sala. Tahimik na nagmamasid habang sinusubukan niyang ilarawan sa kanyang isipan kung ano ang dapat niyang itanong. Ang pangungulila niya sa asawa't anak ay napalitan ng mas malalim na pag-aalala at pagdududa. Ang malusog na anyo ni Lorena, ang tila masayang ambience ng bahay, at ang tahimik na paligid ay hindi tumutugma sa desperadong tawag ni Myrna. Lorena, binasag ni Gabriel ang katahimikan. Ano ba ang nangyari? Bakit sinabi ni Myrna na may sakit ka? Napalingon si Lorena sa kanya, bahagyang nagtataas ng kilay na parang hindi maintindihan ng tanong. Sakit? Hindi ko alam kung saan nanggaling yang balitang yan, Gabriel. Maayos naman ako, tulad ng nakikita mo. Kahit isang salita, wala kang nabanggit?
Tanong ni Gabriel, pilit hinuhugot ang katotohanan mula sa mga mata ng asawa. Wala kang sinabi kay Myrna o kahit kanino na hindi ka maganda ang pakiramdam mo? Napakunot ang noo ni Lorena. Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling yan. Baka naman nagkamali ng intindi si Myrna o may ibang tao siyang narinig. Hindi niya malaman kung paano tatanggapin ang sagot na iyon. Hindi ito lohikal. Tumawag si Myrna. Umiiyak, nagsasabing lumalala na ang kalagayan ni Lorena. Hindi ito isang bagay na basta na lamang maipagkakamali. Ngunit paano kung tama ang asawa niya? Paano kung may maling impormasyon lang na umabot kay Myrna? Myrna, biglang naalala ni Gabriel. Nasaan si Myrna? Kailangan ko siyang makausap para malinawagan ang lahat. Hindi ko alam. Wala naman siya rito ngayon. Sagot ni Lorena na parang karaniwang usapan lang iyon. Bumalik ito sa pag-aayos ng mga gamit sa mesa. Tila walang anumang pag-aalala. Kailan mo siya huling nakita? Pilit na hinahanap ni Gabriel ang kahit anong clue. Baka may nabanggit siya sa'yo bago siya umalis? Matagal na rin yata. Sagot ni Lorena. Pero halata sa boses nito na hindi ito sigurado. Siguro mga ilang araw na. Wala naman siyang nabanggit na importante. Naguguluhan si Gabriel. Kung talagang hindi alam ni Lorena ang tungkol sa balita ng kanyang karamdaman, bakit wala siyang kahit anong reaksyon sa biglaang pag-uwi ni Gabriel? Hindi ba't dapat ay magtaka man lang siya kung bakit kailangang tumigil ang asawa niyang OFW sa trabaho sa ibang bansa at bumalik ng walang pasabi? Dapat ay may bahid ng pagkabahala, kahit kaunti. Ngunit ang mga kilos ni Lorena ay parang wala lang. Para bang normal lang ang lahat. Hindi ba't dapat may mga tanong ito kung bakit siya biglang umuwi o bakit hindi na lang sila nagkausap ng mas maayos bago siya sumakay ng eroplano pabalik? Hindi mo ba ako hinahanap? Diretsong tanong ni Gabriel. Ang ibig kong sabihin, hindi ba nagtaka ka kung bakit bigla akong umuwi? Napahinto si Lorena sa ginagawa at humarap kay Gabriel. Bahagya itong ngumiti. Siyempre nagulat ako, pero masaya ako na andito ka. Akala ko nga surprise visit lang to, pero kung andito ka, mabuti na rin. Hindi ako basta-basta uuwi ng walang dahilan, Lorena. Seryosong sagot ni Gabriel. Hindi ito surprise visit. Tumawag si Myrna. Sabi niya, malubha na raw ang kalagayan mo. Kaya ako nandito. Umalis ako sa trabaho kahit hindi pa tapos ang kontrata ko para makita ka. Ngayon sinasabi mo sa akin na maayos ka, na parang wala lang nangyari. Hinawakan ni Lorena ang kanyang braso. Tila pilit binibigay ang katiyakan. Gabriel, walang nangyari. Maayos ako. Baka may iba lang siyang narinig. Huwag mo nang alalahanin, mahal. Ang mahalaga, nandito ka na. Pwede naman tayong magpahinga muna. Ngunit sa halip na maibsan ang kanyang kaba, mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Gabriel. Habang tumatakbo ang oras, habang tumitigil siya sa pag-uusap at pinagmamasdan si Lorena, nararamdaman niyang may kulang. May bagay na hindi sinasabi. Hindi niya maipaliwanag kung ano, ngunit ramdam niya ang bigat sa loob ng bahay. Parang may aninong nakatago sa likod ng mga ngiti ni Lorena, sa likod ng katahimikan ng paligid. Tinawag niya ulit si Myrna, ngunit walang sumagot. Sinubukan niyang magpadala ng mensahe, ngunit hindi rin nag-reply. Parang biglang naglaho ang hipag niya na nagbigay ng balitang iyon. Pilit niyang inaayos sa kanyang isip ang mga piraso ng puzzle. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang tanungin o kung paano niya mahuhukay ang katotohanan. Bakit hindi ko mahanap si Myrna? Bulong niya sa sarili. Bakit parang lahat ng sagot ay nakatago sa likod ng tahimik na muka ni Lorena? Tumingin siya sa paligid. Wala siyang nakikitang senyales ng sakit. Walang mga gamot, walang mga reseta. Walang mga papel na nagpapahiwatig na nagpunta sa doktor si Lorena. Wala rin ang mga gamit ni Myrna. Ang tahimik ng bahay parang walang nangyari, pero ramdam niya na may mali. Habang nakaupo sa sulok, tahimik na minamasdan ng asawa, alam niyang may lihim. Sa anong dahilan,
hindi pa niya matukoy. Ngunit hindi siya mapakali. Parang isang bugtong na kailangang masagot. Ngunit sino ang magbibigay ng sagot? Bakit tila ang bawat tanong ay nauuwi sa mas malalim na misteryo? Pagdating ng umaga, maagang nagising si Gabriel. Halos hindi siya nakatulog sa buong magdamag. Paulit-ulit na inaalala ang sinabi ni Lorena at ang tila mahiwagang pagkawala ni Myrna. Kinuha niya agad ang kanyang telepono at sinubukang tawagan muli ang hipag. Napindot niya ang contact name nito at mabilis na tumunog ang linya. Ang numerong inyong tinawagan ay hindi makontak sa kasalukuyan. Pakiulit na lamang. Napahinga ng malalim si Gabriel. Pinatay niya ang tawag, ngunit hindi mapigilan ang muling pagkabog ng kanyang dibdib. Bakit hindi sumasagot si Myrna? Bakit parang bigla na lang itong naglaho? Lorena! Tawag niya mula sa sala, habang hawak pa rin ang telepono. Lumapit ang asawa, mukhang nagulat na maaga siyang gising. Ano yun, Gabriel? Tanong ni Lorena, nag-aalala ang muka. May nasabi ka ba kahapon kung saan maaaring puntahan si Myrna? Sinubukan ko siyang tawagan ulit pero hindi ko pa rin siya makontak. Umiling si Lorena. Wala akong alam. Matagal na rin akong walang balita sa kanya. Paano yung mga kapitbahay niyo dito? Usisa niya. Pilit hinuhukay ang kahit anong impormasyon. Baka may nakakita kung saan siya nagpunta. Baka pwede mo silang tanungin. Sagot ni Lorena habang binuksan ang bintana at sinilip ang labas. Pero sa totoo lang, hindi rin ako sigurado kung saan siya nagpunta. Kinuha ni Gabriel ang tsinelas niya at naglakad palabas ng bahay. Huminga siya ng malalim sa sariwang hangin ng umaga at sinubukang kausapin ang kanilang mga kapitbahay. Una niyang nilapitan si Mang Efren, isang matandang lalaki na mahilig magbantay sa harapan ng kanilang tindahan. Mang Efren, napansin niyo ba kung kailan huling pumunta rito si Myrna? Tanong niya ng magalang. Nag-isip si Mang Efren, nakakunot noo. Matagal-tagal na rin siguro. Huling nakita ko siya nung 1 linggo pa yata, pero hindi ko na alam kung saan siya nagpunta mula noon. Wala ba siyang nabanggit sa inyo kung aalis siya o kung anong plano niya? Pilit ni Gabriel. Wala naman akong narinig. Parang bigla na lang nawala. Sagot ni Mang Efren. Kung may iba pang nakakita sa kanya, malamang yung mga taga-kabilang kalsada. Nagpasalamat si Gabriel at lumipat sa kabila upang magtanong muli. Ngunit sa bawat makausap niya, pare-pareho ang sagot. Walang nakakaalam kung nasaan si Myrna. Ilang araw na raw itong hindi nagpapakita at wala ring nabanggit na plano sa pag-alis. Bumalik siya sa bahay, mas lalo pang naguguluhan. Sa puntong ito, parang may nakatagong piraso sa puzzle na pilit niyang hinahanap. Bakit biglang nawala si Myrna? Bakit walang nakakaalam kung saan siya pumunta? Bakit ganito na lang kabilis maglaho ang taong nagbigay ng balitang iyon? Pagpasok niya sa sala, nakita niyang naghuhugas ng pinggan si Lorena. Tumayo siya sa tabi nito, hawak pa rin ang telepono. Lorena, seryosong sabi ni Gabriel, hindi mo ba talaga alam kung saan pumunta si Myrna? Kahit maliit na detalye? Huminto sa paghuhugas si Lorena at binalingan siya. Gabriel, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, wala akong alam. Matagal na rin akong hindi nakikipag-usap sa kanya. Huwag ka nang masyadong mag-alala, okay? Pero paano kung may problema? Tanong ni Gabriel, pilit na iniintindi ang kilos ng asawa. Paano kung may dahilan kung bakit bigla siyang nawala? Kung meron man, baka nasolusyonan na niya. Sagot ni Lorena, pilit na ngumiti. Malamang nagpunta lang siya kung saan at hindi pa nakabalik. Hayaan mo lang siya, darating din yan. Ngunit hindi mapakali si Gabriel. Lalong tumindi ang kanyang duda. Ang bawat salita ni Lorena ay parang pilit na nagpapakalma sa sitwasyon. Ngunit sa halip na maibsan ang kanyang kaba, mas lalo lang itong bumibigat. Alam niyang may kulang, may hindi sinasabi. Naupo siya sa sofa at iniisip kung anong susunod na hakbang. Hindi niya maaaring baliwalain ang pagkawala ni Myrna. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ngunit saan siya magsisimula?
Kanino siya magtatanong? Ang pag-iisip ng mga sagot na ito ay tila isang labirintong walang malinaw na daan palabas. Pinagmasdan niya si Lorena habang ito'y nagluluto sa kusina. Parang wala itong iniintindi. Parang normal lang ang lahat. Ngunit si Gabriel, sa kaloob-looban niya, ay alam na hindi ito simpleng pagkawala ng kontak. May sikretong pilit na itinatago. Parang may malalim na dahilan kung bakit hindi na makita si Myrna. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang itong nagiging malabo. Bakit ganito? Bulong ni Gabriel sa sarili. Ano bang nangyayari? Habang tumatakbo ang araw, mas lumalim ang kanyang pag-iisip. Alam niyang hindi pwedeng basta na lang niyang baliwalain ang mga nangyari. May dapat siyang gawin upang mahukay ang katotohanan. Ngunit ano? Saan siya magsisimula? Sino ang hahanapin niya upang malaman ang sagot? Ang dami ng tanong sa kanyang isipan ay parang isang mabigat na ulap na patuloy na bumabalot sa kanyang mundo. Hindi mapakali si Gabriel. Sa bawat araw na lumilipas, parang lalong lumalabo ang lahat ng kanyang natuklasan. Naroon ang hindi maipaliwanag na pagkawala ni Myrna, ang tila normal na kalagayan ni Lorena, at ang hindi maikakailang pakiramdam na may itinatagong lihim ang kanyang asawa. Isang hapon habang nagluluto si Lorena sa kusina, napansin ni Gabriel ang cellphone nitong nakapatong sa lamesa. Agad siyang natigilan. Hindi madalas iwanan ni Lorena ang kanyang cellphone sa lugar na kitang-kita, at sa kanyang palagay, tila may kakaiba sa pagkakataong ito. Dahan-dahan siyang lumapit, tinitiyak na hindi mag-iingay. Nang abutin niya ang telepono, agad niyang napansin ang mga recent call logs. May ilang tawag na pumasok mula sa numerong hindi niya kilala. Napatigil siya, tinitingnan ang mga oras at petsa. Ilang beses na palang tumawag ang numerong ito at tila ilang minuto lang ang pagitan ng bawat tawag. Pilit niyang inuunawa kung sino ang maaaring nasa kabilang linya. Marahil kaibigan lang o baka kamag-anak. Ngunit sa haba ng kanyang pananatili sa Dubai, natandaan niyang bihirang makipag-usap si Lorena sa sinuman maliban kay Myrna at ilang mga kaibigan nilang malapit. Tiningnan niya ulit ang mga tawag. Sino to? Mahinang bulong niya sa sarili. Mula sa kusina, naririnig pa rin niya si Lorena na abala sa paghahanda ng pagkain. Hindi niya maiwasang sumagi sa isipan na kung hindi man ito mahalaga, bakit tila palagi itong kausap ng asawa niya? Napaisip siyang tawagan ng numero. Hindi naman siya sigurado kung anong eksaktong gagawin, pero gusto lang niyang malaman kung sino ang sasagot. Inilapit niya ang daliri sa dial button, ngunit bago pa niya mapindot ito, biglang lumabas mula sa kusina si Lorena. Gabriel, anong ginagawa mo? Natigilan siya, tila naabutan sa akto. Tinitingnan ko lang, ngunit bago niya matapos ang sasabihin, mabilis na lumapit si Lorena at kinuha ang cellphone mula sa kanyang kamay. Walang anuman dyan. Mabilis nitong sagot, pilit na ngumiti. Mga tawag lang ng mga supplier ng pagkain. Wala namang importante. Napakunot noo si Gabriel. Bakit mo inagaw? Hindi ka naman dating ganito. Wala lang. Sagot ni Lorena habang itinatago ang telepono sa kanyang bulsa. Ayokong maabala ka. Relax ka na lang dyan. Malapit nang maluto ang pagkain. Ngunit hindi naalis ang pagdududa sa isipan ni Gabriel. Kung simpleng supplier lang ang tumatawag, bakit ganoon ang naging reaksyon ni Lorena? Bakit hindi nito kayang sabihin kung sino talaga ang nasa likod ng mga tawag na iyon? Ang maliliit na butil ng pagdududa na dati hindi niya pinapansin ay unti-unting lumalaki. Nagiging mas matalim, mas mahirap baliwalain. Pagkatapos nilang maghapunan, tahimik lang na nagligpit si Gabriel. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan o kung dapat niya itong simulan. Alam niyang kailangang tanungin si Lorena, ngunit natatakot siyang malaman ang sagot. Natatakot siyang baka tama ang kutob niya. Pag-akyat nila sa kwarto, napansin niyang abala si Lorena sa pag-scroll sa cellphone nito. Tahimik lang siyang umupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ito.
Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Lorena at itinaas ang telepono. Mga balita lang, sabi nito. Puro ka na lang alala. Pahinga ka na, mahal. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, may nakita si Gabriel. Isang maliit na anyo ng balisa, ng takot. Hindi niya maipaliwanag, pero ramdam niya ang pagkakaiba. Hindi ito ang Lorena na iniwan niya 5 taon na ang nakaraan. Ang Lorena na ngayon ay tila may tinatago. May mga bagay na hindi sinasabi. Nakahiga na si Gabriel nang magdesisyon siyang muling subukan ang numerong iyon. Kinuha niya ang sariling telepono at inidial ito. Dahan-dahang inilapit sa kanyang tainga. Tumunog ang linya. 1, 2, 3 ring. Wala pa ring sumasagot. Gabriel, biglang nagsalita si Lorena at nabigla siya. Sino ang tinatawagan mo? Tumigil si Gabriel at dahan-dahang ibinaba ang telepono. Wala. Sinubukan ko lang alamin kung sino itong tawag na tumatawag sa'yo. Hindi na ngumiti si Lorena. Akala ko ba tapos na tayo sa usapan na yan? Wala namang importante. Pabayaan mo na. Tapos na. Hindi pa tayo nag-uusap ng maayos tungkol dito, Lorena. Sagot niya, pinipilit panatilihin ang kanyang boses na kalmado. Gusto ko lang malaman, sino ba talaga? Walang ibang tao, Gabriel. Wala kang dapat ipag-alala. Pilit na pagtatapos ni Lorena sa usapan. Humiga na ito sa kama at pumikit. Ngunit si Gabriel, kahit gaano kahaba ang araw niya, kahit gaano siya kagusto ng magpahinga, ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Lorena, ang kilos nito, ang madalas na pagtingin sa cellphone. Lahat ng ito ay parang mga piraso ng puzzle na hindi magkatugma. May isang bahagi ng kanyang isip na gustong maniwala sa asawa niya. Pero ang mas malakas na bahagi ay nagsasabing may mali, may itinatago. Unti-unti, nabubuo sa isip ni Gabriel ang posibilidad na niloko siya ng asawa niya. Na ginamit nito ang balita ng sakit para lang mapauwi siya. Ngunit para saan? At sino ang kasama sa lahat ng ito? Habang bumabagsak ang mga bituin sa labas ng kanilang bintana, alam niyang hindi niya magagawang itulog ang ganitong klase ng pagdududa. Alam niyang kailangan niyang hanapin ang sagot. Ngunit sa sandaling iyon, wala pa siyang ideya kung paano. Kinabukasan, nagpa siya si Gabriel na dumaan sa isang matagal ng kaibigan. Si Ernesto, dating kasamahan sa trabaho bago siya nag-OF. Matagal na silang hindi nagkita. Ngunit alam niyang si Ernesto ang laging may impormasyong sariwa at maaasahan pagdating sa mga tao sa lugar nila. Sa maagang umaga, sumakay si Gabriel ng tricycle patungo sa bahay ni Ernesto. Pilit na nilalabanan ng kaba sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa bakuran ni Ernesto, sinalubong siya ng tahol ng aso. Lumabas ang matanda. Hawak ang isang tabo ng kape at bahagyang nagulat nang makita si Gabriel. Gabriel, aba, kailan ka pa dumating? Tanong ni Ernesto, malugod na tinatapik sa balikat ang kaibigan. Bago lang, maikling tugon ni Gabriel, pilit nang ngumingiti kahit alam niyang mabigat ang pakay niya. Pwede ba kitang makausap? Tungkol lang sa ilang bagay na kailangang malinawan. Pasok ka muna. Anyaya ni Ernesto. Sabayan mo ako ng kape. Naupo si Gabriel sa harap ng lamesa sa labas ng bahay. Pinagmamasdan niya si Ernesto habang ito'y abala sa pagsasaayos ng mga tasa. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang tanong. Sa bawat minutong nagdadaan, lalong tumitindi ang kanyang kaba. Ernesto, basag niya sa katahimikan. Alam mo ba kung anong balita kay Lorena? Biglang huminto si Ernesto sa paghalo ng kape at tumingin kay Gabriel. Bakit mo natanong? May mga bagay lang kasi akong gustong malaman. Sagot ni Gabriel, iniiwasan ang direktang sagot. Alam mo naman, matagal akong nawala. Ngayon, parang may hindi ako maintindihan. Napabuntong hininga si Ernesto. Nabalitaan ko nga ang tungkol sa nangyari sa'yo. Pero Gabriel, sa totoo lang,
May mga bagay na hindi ko na sana gustong sabihin. Ernesto, kailangan kong malaman ang totoo. Seryosong sabi ni Gabriel. Paano ko mahuhukay ang katotohanan kung walang magsasabi sa akin? Saglit na nag-isip si Ernesto bago nagsalita. Narinig ko na si Lorena, well, hindi ko naman gustong husgahan, pero may balita akong matagal na siyang may kausap na ibang lalaki. Si Ramil, dating kasamahan niya sa trabaho. Hindi makapaniwala si Gabriel. Si Ramil? Kasamahan niya noon? Oo, sagot ni Ernesto. Nagsimula raw sila halos 3 taon na ang nakalipas. Habang nasa Dubai ka pa, may mga nakakita sa kanila na madalas magkasama. Hindi ko masasabing totoo lahat ng narinig ko, pero madalas silang magkausap, Gabriel. At parang hindi lang basta magkaibigan. Tumayo si Gabriel, naglakad-lakad sa harapan ni Ernesto habang iniisip ang mga narinig. Ang mga bagay na bumulaga sa kanya ay parang mga malalaking alon na tuluyang nagpatumba sa kanyang paniniwala. Sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa pamilya nila, tila siya pa ang naging biktima ng sariling sakripisyo. Hindi ko to matanggap, bulong niya, halos hindi na marinig. Hindi ko maisip na magagawa niya to. Gabriel, alam kong mahirap tanggapin, sabi ni Ernesto, malumanay. Pero kailangang malaman mo ang totoo. Sa totoo lang, may narinig rin ako na yung tungkol sa sakit. Ginamit lang daw para mapauwi ka. Hindi ko alam kung paano, pero alam mo na, para maipon yung mga pera mo rito. Muling napaisip si Gabriel. Ang dahilan ng kanyang agarang pag-uwi, ang desperadong tawag ni Myrna, ang pakiusap ni Lorena. Lahat pala ito'y bahagi ng plano. Niloko siya ng babaeng pinagkatiwalaan niya, ng taong dahilan kung bakit siya nagtitiis sa malayo. Tama na, biglang sabi ni Gabriel, pinipilit na kalmado ang sarili. Salamat Ernesto, malaking tulong to. Tumayo siya at umalis ng bahay ng kaibigan. Sa bawat hakbang pabalik, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagtaksil ni Lorena ay parang punyal na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang damdamin. Isang desisyon lang ang tanging lumilitaw sa kanyang isip. Kailangan niyang harapin si Lorena. Kailangan niyang alamin kung ano talaga ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit ang pag-iisip pa lang ng sagot na maaaring marinig ay muling nagpapalakas ng kirot sa kanyang puso. Paano nangyari ito? Paano siya naging biktima ng isang taong minahal niya ng lubos? Nang makarating si Gabriel sa kanilang bahay, parang naninikip ang kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng narinig mula kay Ernesto ay tila nagkakaugnay. Ang mga pagdududa niyang hindi niya pinansin noong una ay nagiging malinaw ngayon. Hindi na niya matiis ang bigat ng katanungan at ang matinding galit na unti-unting namumuo sa kanyang puso. Pumasok siya sa loob ng walang ingay. Natagpuan niya si Lorena sa kusina, tahimik na naghuhugas ng mga plato. Sa kabila ng normal nitong kilos, parang nararamdaman na ni Gabriel na may malalim na lihim na itinatago ang kanyang asawa. Tumayo siya sa likod nito, naghintay ng ilang segundo bago buksan ang usapan. Lorena, malamig niyang tawag. Nilingon siya nito, bahagyang nagulat sa tono ng kanyang boses. Gabriel? Bakit parang iba ang boses mo? Huminga ng malalim si Gabriel, sinubukan niyang kontrolin ang nararamdamang puot. Kailangan nating mag-usap. Inilapag ni Lorena ang plato sa lababo at humarap kay Gabriel. Ano bang problema? Sabihin mo sa akin ang totoo. Madiing sabi ni Gabriel. Anong relasyon niyo ni Ramil? Napatigil si Lorena. Nanlaki ang mga mata. Tila hindi nito inaasahan ang tanong. Ano? Saan mo naman nakuha yang... Sabihin mo na! Bulalas ni Gabriel, hindi na napigilan ang sarili. Huwag mo na akong paikutin. Alam ko na ang lahat. Hindi ka agad sumagot si Lorena. Tumalikod ito, parang umiiwas ng tingin. Ngunit hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Gabriel nang marinig niyang bumulong ito ng, "Pasensya ka na." "Pasensya?" Sigaw ni Gabriel, halos manginig ang boses.
Matagal mo na akong niloloko. Tapos ngayon, pasensya. Wala ka bang maipapaliwanag na mas matino kaysa dyan? Hindi ko ginusto to, Gabriel. Sagot ni Lorena. Napalingon muli sa kanya. Nangyari lang. Hindi mo ginusto? Tila hindi makapaniwala si Gabriel. 3 taon na kayong may relasyon, tapos sasabihin mo sa akin na hindi mo ginusto? Hindi makasagot si Lorena. Sa halip, bumagsak ang mga luha nito. Nagkamali ako. Nalungkot lang ako ng sobra, Gabriel. Matagal kang wala. Hindi ko alam kung kailan ka babalik. Parang hindi ko na alam kung may uuwian pa akong pamilya. Lumayas ka lang sa akin. Dahil nalungkot ka. Sumingkit ang mga mata ni Gabriel, punong-puno ng sama ng loob. Akala mo ba hindi rin ako nalungkot doon sa Dubai? Akala mo ba madali sa akin na malayo sa inyong dalawa? Anong akala mo sa lahat ng ginawa ko para sa inyo? Napakadaling baliwalain? Patawad, Gabriel. Humikbi si Lorena, nanginginig ang boses. Mali ako. Naging mahina ako. Pero para kay Gabriel, wala nang saysay ang mga salitang iyon. Hindi na niya makita ang babaeng minsang naging sentro ng kanyang buhay. Ang tiwala, ang respeto, at ang pagmamahal. Lahat ng iyon ay tila naglaho nang marinig niya ang mga pag-amin mula sa asawa. Patawad? Ani Gabriel, ang boses niya ay halos bulong na lamang pero puno ng hinanakit. Sa tuwing papasok ako sa trabaho sa Dubai, iniisip ko lang kung paano ako makakaraos para sa inyo. Ang iniisip ko lang, ang kinabukasan natin. Pero ikaw, naghahanap ka ng iba dahil nalungkot ka? Gabriel, please. Umiiyak na pakiusap ni Lorena. Tila sinusubukang hawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ngunit mabilis na umatras si Gabriel, umiling-iling. Huli na ang lahat, Lorena. Malamig niyang sagot. Wala nang maibabalik. Sa puntong iyon, tumalikod si Gabriel. Hindi niya kayang makita pa ang muka ng taong pinagtaksilan siya. Naglakad siya palabas ng bahay, tila wala nang pakialam kung anong maaaring isipin ng ibang tao. Ang tanging malinaw sa kanya ay ito. Tapos na ang lahat. Habang naglalakad siya papalayo, napagtanto ni Gabriel na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang ganitong pagsasama. Sa loob ng maraming taon, ang pangarap niyang magbuo ng masayang pamilya ang nagpalakas sa kanya. Pero ngayon, lahat ng iyon ay nawasak. Ang babaeng pinakapinagkatiwalaan niya ay ang mismong taong nagdulot ng pinakamalalim na sugat sa kanyang puso. Nakalagay na ang ilang damit at gamit sa isang maliit na backpack habang si Gabriel ay tahimik na nag-iimpake sa kwarto. Alam niyang ito ang tamang gawin, kahit pa mahirap. Ayaw na niyang manatili sa bahay kung saan nawasak ang kanyang tiwala. Ang masakit na katotohanang ang taong minahal niya ng buong puso ay siya ring nagtaksil sa kanya, ay sapat na dahilan upang iwan ang lahat. Narinig niyang kumatok sa pinto si Lorena. Gabriel, please, pag-usapan natin ito. Sabi nito mula sa kabila ng pinto. Hindi siya sumagot. Ayaw niyang marinig ang mga paliwanag na hindi magpapabago sa desisyon niya. Para saan pa ang mga salita kung alam niyang hindi na mababalik ang dating samahan? Pagkatapos niyang mag-empake, nilapitan niya ang kwarto ni Daniel. Mahimbing pa rin ang tulog ng bata, mukhang hindi alam ang bigat ng nangyayari sa paligid. Saglit na tumigil si Gabriel, tinignan ang inosenteng mukha ng anak. Alam niyang ang desisyong ito ay para sa ikabubuti ng bata. Ayaw niyang si Daniel ay manatili sa isang tahanan kung saan ang mga haligi nito ay pundasyon ng kasinungalingan. Ayaw niyang maranasan ng anak niya ang sakit na kanyang naramdaman. Daniel, mahinang tawag niya, tinatapik ang balikat ng bata. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Daniel. Papa, bakit ang aga mo yata? Anak, mahina niyang sabi, sinusubukan pigilan ang panginginig ng kanyang boses. Pupunta tayo sa ibang lugar. Gusto kong ikaw ang sumama sa akin. Napaupo si Daniel. Kita ang pagtataka sa muka. Bakit pa? Hindi ba dito tayo nakatira?
Nag-iwas ng tingin si Gabriel. Hindi alam kung paano ipapaliwanag sa bata ang sitwasyon. Mahal kita, anak, at gusto kong sa isang lugar tayo kung saan mas maayos ang lahat. Ayos lang ba sa'yo? Napatitig si Daniel sa kanya, tila sinusubukang intindihin ang mga salita. Kasama ba si Mama? Napapikit si Gabriel at napabuntong hininga bago sumagot. Anak, tayong dalawa muna. Pero laging nandyan si Mama kahit hindi tayo magkasama. Tumango si Daniel, bagamat halatang hindi lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Okay pa, basta kasama kita. Lumabas si Gabriel mula sa kwarto ni Daniel upang kunin ang huling gamit. Nakita niyang nakatayo si Lorena sa harap ng pinto ng sala. Maputla ang mukha nito, halatang umiiyak. Gabriel, hindi ba natin pwedeng ayusin to? Hindi ba natin pwedeng subukan ulit? Tanong ni Lorena. May bahid ng desperasyon ang boses. Lorena, matatag na sagot ni Gabriel. Hindi na. Hindi ko na kayang manatili sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Napagtanto kong hindi na sapat ang dugo o pangalan para masabing pamilya. Ang pamilya, Lorena, ay nasa tiwala at katapatan. At sa puntong ito, wala na akong makita sa pagitan nating dalawa. Gabriel, nagkamali ako, oo. Pero hindi ko naman ginustong saktan ka. Pakiusap ni Lorena. Pinipilit siyang mapigilan. Mahal kita. Mahal ko kayo ni Daniel. Wala na akong iba kundi kayo. Umiling si Gabriel, pilit pinipigilan ng luha na nais pumatak. Pero hindi na iyon ang nakikita ko, Lorena. Maraming bagay ang hindi na mababalik. Masakit ito para sa ating lahat, pero ito ang dapat. Tahimik siyang lumampas kay Lorena. Kinuha niya ang backpack at inilagay sa likod. Humawak siya sa kamay ni Daniel at lumabas ng bahay. Hindi na siya lumingon. Alam niyang kahit saglit na paglingon ay maaaring makapagpabago ng kanyang desisyon. Pagdating sa labas, kinuha niya ang kamay ng anak. Sabay silang naglakad patungo sa kalye. Malalim ang gabi, tahimik ang paligid, at ang tunog ng kanilang mga yapak ay parang tumatama sa malamig na hangin. Sa isip niya, alam niyang hindi madali ang kanyang naging desisyon. Alam niyang maraming pagsubok pa ang haharapin nilang mag-ama. Ngunit handa siyang harapin ang mga iyon kung ang kapalit ay ang mapanatili ang dignidad at tiwala sa kanilang maliit na pamilya. Si Daniel, bagamat bata pa, ay tila naramdaman ang bigat ng pinagdadaanan ng ama. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Gabriel at bahagyang ngumiti. Pa, saan tayo pupunta? Tanong nito, puno ng inosenteng kuryosidad. Sa lugar kung saan mas magiging maayos tayo, anak, sagot ni Gabriel. Hindi niya alam kung paano eksaktong ipapaliwanag ang lahat sa bata, ngunit batid niyang darating din ang araw na mauunawaan ni Daniel ang mga nangyari. Habang naglalakad sila patungo sa isang maliit na terminal, naramdaman ni Gabriel na kahit ang pighati sa kanyang puso ay hindi kasing bigat ng dati. Hindi na siya nakakulong sa kasinungalingan. Maaaring masakit ang sugat na iniwan ng pagtataksil ni Lorena. Ngunit alam niyang sa bawat hakbang na inilalayo niya mula sa bahay na iyon, papalapit siya sa muling pagbuo ng kanyang tiwala at dignidad. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para rin kay Daniel. Sa umpisa, hindi naging madali ang pag-a-adjust ni Gabriel sa bagong yugto ng kanyang buhay. Lumipat siya sa isang maliit na apartment sa bayan. Isang simpleng lugar na bagamat hindi marangya ay sapat para sa kanilang mag-ama. Ang mga bintana ay maliit, ang sahig ay sementado, at ang mga gamit ay halos kinakalawang na. Ngunit ang simpleng espasyo ay nagdala ng tahimik na kapanatagan. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Habang inaayos ang kanilang mga gamit, tumigil sandali si Gabriel at tinignan ang anak na si Daniel, na abala sa pagbubukas ng kanyang bag ng laruan. Hindi niya maiwasang mapangiti, kahit kaunti. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang anak niyang patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas. Pa, biglang sambit ni Daniel, tumingala mula sa kinauupuan.
Tayong dalawa na lang talaga dito? Tumango si Gabriel, sinubukang magbigay ng mahinahon at positibong sagot. Oo anak, pero magiging maayos tayo. Pangako ko yan. Naghanap si Gabriel ng trabaho sa bayan. Isang hindi madali para sa isang lalaking ilang taon nang nagtrabaho sa ibang bansa. Iba ang sistema sa Pilipinas at bagamat may karanasan siya sa construction, mas mahirap makakuha ng regular na hanap buhay. Ngunit hindi siya sumuko. Araw-araw may dala siyang resume. Nag-iikot sa iba't ibang lugar. Sinusubukang makahanap ng bukas na posisyon. Hindi siya mapili. Kahit anong trabaho, basta't marangal at makakatulong sa kanilang pangangailangan, ay handa siyang pasukin. Isang araw, may nakilala siyang may-ari ng isang maliit na hardware store na nangangailangan ng supervisor. Ikaw ba ay marunong sa construction materials? Tanong ng may-ari habang tinatanong siya. Opo, matagal na akong nagtatrabaho sa construction sites. Sagot ni Gabriel. Alam ko po ang mga specifications ng materials, kung paano dapat itabi at kung anong mga brands ang pinakamaganda. Sa simpleng interview na iyon, natanggap siya. Bagamat hindi kalakihan ang sahod kumpara sa kinikita niya noon sa Dubai. Sapat na ito upang masimulan ang bagong buhay kasama si Daniel. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang pagkakataong makasama ang anak, masubaybayan ito sa araw-araw, at masiguradong lumaki ito ng may tamang gabay at pagmamahal. Sa araw-araw na pagtatrabaho, unti-unti niyang natutunan ang halaga ng kasimplehan. Sa dati niyang buhay bilang OFW, lahat ng kanyang galaw ay para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngunit madalas nawala sa kanya ang kasalukuyan. Ngayon, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magpahinga mula sa bigat ng nakaraan, huminga ng maluwag at bigyan ng atensyon ang mga bagay na totoong mahalaga. Minsan, habang naghuhugas ng pinggan matapos ang hapunan, napansin niyang nakatitig sa kanya si Daniel. Pa, masaya po ako dito. Napalingon si Gabriel at nginitian ng anak. Bakit naman anak? Kasi, lagi po tayong magkasama. Tsaka, okay naman po dito sa bahay natin. Di na kailangan malaki. Sagot ni Daniel, may inosenteng kagalakan sa boses. Niyakap ni Gabriel ang anak. Sa puntong iyon, alam niyang tama ang desisyon niyang piliin ang kapanatagan. Mas pipiliin niyang magsimula muli kaysa manatili sa isang relasyong puno ng kasinungalingan at hinanakit. Alam niyang hindi ito madali. Ang sugat ng pagtataksil ay nananatiling sariwa sa kanyang puso. Ngunit araw-araw, pilit niyang natutunan ang pagpapatawad. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng kapatawaran sa iba. Ito'y tungkol sa paglimot sa sariling galit upang magkaroon siya ng kapayapaan. Sa bawat araw na nagdaan, natutunan niyang huwag nang magpaapekto sa sakit ng nakaraan. Ang dating Gabriel na laging nagdududa, laging takot na magkamali, ay unti-unting natutong maging mas matatag. Hindi na siya muling magpapaloko. Ang kanyang mga naging karanasan ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pangunawa sa buhay, sa tiwala, at sa halaga ng pagiging totoo. Hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili. Sa huli, natutunan niyang ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo o sa kung gaano katagal kayong magkasama. Ang tunay na pamilya ay nasa tiwala at pagmamahal. At kahit maliit lamang ang kanilang tahanan, sapat na ang pagkakaroon ng tahimik at maayos na pamumuhay kasama ang kanyang anak upang muling bumuo ng isang kinabukasang walang pagkukunwari. Sa paglipas ng mga buwan, nakuha ni Gabriel ang tiwala ng kanyang mga katrabaho sa bagong trabaho bilang isang kontraktor sa Maynila. Sa bawat araw na nagdaraan, natutunan niyang mag-focus sa kasalukuyan at unti-unting kalimutan ang kirot ng nakaraan. Pero sa kabila ng pagiging abala sa trabaho, hindi niya inasahan na sa isang ordinaryong araw ay may taong muling magpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang umaga, abala si Gabriel sa pag-aayos ng mga dokumento ng proyekto
Nang lumapit ang isang babaeng may dalang mga blueprint, mabilis niyang napansin ang kanyang presensya. Maaliwalas ang mukha nito at may malumanay na ngiti. "Excuse me, kayo po ba si Sir Gabriel?" Tumango si Gabriel, itinuon ang tingin sa babae. "Oo, ako nga. Ano pong kailangan nila?" "Ako si Marian," sabi nito. "Bago lang ako sa kumpanya. Project designer ako. Inutusan ako ni Enger Santos na dalhin itong mga revised plans sa inyo." Nakuha ni Gabriel ang mga dokumento at mabilis na tinignan. "Salamat. Ano nga palang pangalan mo ulit?" "Marian po," sagot nito na may bahagyang kaba ngunit na natili ang ngiti. "Bago lang po ako dito, kaya pasensya na kung may kailangan pa akong matutunan." Tumango si Gabriel, bahagyang napangiti. "Walang problema, Marian. Mukhang maayos naman itong mga plano mo." Sa mga sumunod na linggo, hindi maiiwasan ang mga pagkakataong magkausap sila. Minsan ay simpleng tanong lang ukol sa trabaho. Minsan naman ay mga kwentuhan sa break room habang iniinom ang kape. Unti-unting naging natural ang kanilang pag-uusap. Mula sa simpleng trabaho, nagsimulang mapansin ni Gabriel ang likas na kabaitan at pagiging maasikaso ni Marian, lalo na't napag-alaman niyang ito pala'y isang single mother na nagsusumikap para sa kanyang anak. "Marian, mukhang lagi kang abala. Kumusta naman ang anak mo?" Tanong ni Gabriel isang tanghali habang sabay silang kumakain. Ngumiti si Marian, halata sa mukha ang pagmamalaki sa anak. "Okay naman po si Leah. Nasa grade school na siya. Nakakatuwa kasi parang hindi siya nahihirapan mag-adjust kahit minsan wala ako sa bahay. Laking ginhawa siguro na mabilis siyang makaintindi," sagot ni Gabriel. "Mabuti at lumalaki siyang maayos. Alam kong hindi madali para sa'yo, pero mukhang ginagawa mo ang lahat ng kaya mo." Bahagyang nagkulay rosas ang pisngi ni Marian. "Thank you. Lahat naman tayo, 'di ba? Lalo na kung para sa mga anak natin." Ang mga simpleng usapan nila ay unti-unting nagbigay kay Gabriel ng damdaming matagal nang hindi niya nararamdaman. Sa bawat araw na dumaraan, pakiramdam niya ay may bumabalik na tiwala sa pagmamahal. Hindi man niya ito inaasahan, natutunan niyang magbukas muli ng kanyang puso. Ngunit sa kabila nito, hindi niya minadali ang nararamdaman. Pilit niyang pinanatiling maayos ang hangganan ng kanilang samahan. Sinisigurong maayos ang trabaho at profesional pa rin ang kanilang relasyon. Habang mas lalong nagiging komportable ang kanilang pag-uusap, unti-unti ring napansin ni Gabriel na kahit ang simpleng presensya ni Marian ay nagdadala ng ginhawa sa kanya. Tuwing nakikita niya ito, tila nawawala ang bigat ng nakaraan. Minsan, habang sabay silang lumabas ng opisina, napansin ni Gabriel ang tila mas maaliwalas ng ngiti ni Marian. "Marian," sabi niya, habang naglalakad sila papunta sa sakayan. "Mabuti sigurong ipasyal natin sina Leah at Daniel minsan. Baka gusto nilang maglaro sa park?" Biglang natigil si Marian, tila nagulat sa imbitasyon. "Talaga? Papayag ka bang isama kami ni Leah?" Tumango si Gabriel. "Bakit hindi? Siguro masaya rin yung mga bata kung makakakita sila ng ibang kalaro." Ngumiti si Marian, tila hindi makapaniwala. "Salamat, Gabriel. I'm sure magugustuhan ni Leah yan." Hindi niya akalain na ang simpleng pagkakaibigan na iyon ay magbibigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Sa bawat oras na kasama niya si Marian, nararamdaman niyang hindi lahat ng relasyon ay nauuwi sa sakit. Unti-unti niyang natutunan na may mga taong handang magbigay ng pagmamahal nang walang kapalit. Hindi na siya natatakot na magmahal muli. Bagkus ay natutunan niyang tanggapin ang mga bagong oportunidad para maging masaya. "Marian," minsang sabi ni Gabriel habang hinihintay nila ang mga bata sa isang playground. "Alam mo, dati parang naisip ko na siguro hindi na para sa akin ang magmahal muli. Pero salamat kasi," napalingon si Marian sa kanya. Nagulat ngunit halata ang kasiyahan sa muka. "Salamat sa ano?"
Salamat kasi pinakita mo sa akin na hindi lahat ng bagay ay nagtatapos sa sakit. Sagot ni Gabriel. Minsan, may mga tao talagang darating para tulungan kang makalimutan ang nakaraan. Para tulungan kang magsimula ulit. Nanatili silang nakatingin sa isa't isa ng ilang saglit. Walang nagsalita, ngunit sa simpleng saglit na yon, parang nagkaintindihan na sila. Walang kailangang madaliin, walang kailangang ipilit. Ang mahalaga, naroon sila sa isa't isa, handang magpatuloy at bumuo ng bagong pangarap. Isang hapon, habang nagpapahinga si Gabriel sa likod ng kanilang maliit na apartment, pinanood niya ang kanyang anak na si Daniel, na masayang naglalaro ng bola sa harap ng bahay. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti niyang naisip na ang lahat ng hirap at sakit na naranasan niya sa nakaraan ay bahagi lamang ng mas malaking kwento ng kanyang buhay. Hindi man ito ang kwento na kanyang inakala o pinangarap noong umpisa. Natutunan niyang tanggapin ang mga nangyari bilang mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Naaalala niya ang mga panahong nagtiis siya sa init at hirap sa Dubai. Iniisip na ang bawat patak ng pawis ay para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, naiintindihan niya na hindi lahat ng sakripisyo ay nasusuklian ng katapatan. May mga tao talagang hindi marunong pahalagahan ang ibinibigay mo sa kanila. Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay natutunan niyang magpatuloy, maghilom, at magpatawad, hindi lamang sa iba kundi para sa sarili niya. Pa, tingnan mo ito. Sigaw ni Daniel habang pinapakita ang bagong trick sa paglalaro ng bola. Ngumiti si Gabriel, tumayo mula sa kanyang kinauupuan at pinalakpakan ng anak. Ang galing mo na, anak. Siguradong mas magiging magaling ka pa dyan. Sa mga mata ni Gabriel, si Daniel ang dahilan kung bakit siya nagiging mas matatag. Sa kabila ng lahat ng pagkabigo at sakit, ang presensya ng kanyang anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Hindi niya hinayaan ang hinanakit ng nakaraan na sirain ang kanyang kinabukasan. Natutunan niyang ang buhay ay hindi tungkol sa kung paano mo maiiwasan ang sakit, kundi kung paano ka babangon mula rito. Hindi naging madali ang proseso. May mga gabing napapaisip siya sa mga nangyari. Pero sa bawat araw na sumisikat ang araw, mas nauunawaan niya na ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nawala sa kanya, kundi sa kung ano ang natira. Natutunan niyang hindi na muling magtiwala sa mga maling tao at naging mas matalino siya sa pagpili kung saan niya ilalagay ang kanyang tiwala at pagmamahal. Isang araw, habang nagliligpit ng mga laruan ni Daniel, bigla niyang naisip si Marian. Mula sa isang simpleng pagkakaibigan, unti-unti siyang natutong magmahal muli. Hindi ito ang klase ng pagmamahal na mabilis o pabigla-bigla. Sa halip, ito'y maingat, banayad, at puno ng respeto. Hindi nila minadali ang kanilang relasyon. Ngunit sa bawat oras na magkasama sila, nararamdaman niya na may pag-asa pa pala sa pag-ibig. Pa? Tanong ni Daniel. Lagi po ba tayong ganito lang? Yung tayong dalawa lang? Naupo si Gabriel sa tabi ng anak, hinawakan ng maliit nitong balikat at nginitian ito. Hindi ko alam, anak, pero ang mahalaga, magkasama tayo. Kahit anong mangyari, andito ako para sa'yo. Si Tita Marian po? Inosenteng tanong ng bata. Kasama rin po ba siya? Napangiti si Gabriel. Bagamat hindi pa niya handang sabihin ng buo kay Daniel ang mga damdaming unti-unting umuusbong para kay Marian, alam niyang malaki ang naging papel nito sa kanyang paghilom. Tita Marian ay mabait na tao. Pero ngayon, anak, tayong dalawa muna. Sa mga araw na nagdaan, mas naintindihan ni Gabriel na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa yaman o material na bagay. Ang maliliit na sandali, tulad ng pagngiti ng kanyang anak, ang simpleng usapan sa hapagkainan, at ang mga tahimik na gabi kung saan nararamdaman niyang may saysay pa rin ang buhay, ang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng hirap, natagpuan niya ang kaligayahan sa mga taong handang mahalin siya ng totoo. Sa huli, alam ni Gabriel na hindi tungkol sa kung gaano ka makapangyarihan o kayaman.
Ang tunay na kaligayahan ay nasa tunay na pagmamahal. Pagmamahal sa anak, pagmamahal sa sarili, at pagmamahal sa mga taong marunong pahalagahan ang ibinibigay mo sa kanila. At sa bawat hakbang patungo sa bagong yugto ng kanyang buhay, bitbit niya ang aral na natutunan mula sa nakaraan at ang lakas ng loob na magsimula muli.